Hindi na nasundan ang kaganapang iyon. Simula nang salakayin ni Datu Untal ang lugar ni Banhaw, wala nang nangahaspang sumugod at gambalain ang kanilang katahimikan. Ginamit ni Banhaw ang kapayapaang iyon upang isaayos ang nasasakupan. Pinatupad nito ang mga batas. Pinanatili ang kaayusan sa mahabang panahon. Nagkaroon din ng sapat na pagkakataon si Banhaw na unawain ang kilos ng alagang kabayo na pinangalan ng Kilat. Madalas magkasama ang dalawa, lalo na sa tuwing mag-iikot ng banwa ang binatang Datu. Nakasanayan na din ng kabayo ang presensya ng anyong tao ni Banhaw, kaya naman nagawa niya itong mapaamo. Bukod sa ahop na pinamamahalaan, lumawak pa ng husto ang sakop ng kapangyarihan ni Banhaw, dahilan para lalo itong kainggitan ng ibang Datu. Maliban sa mga pagbabanta, wala namang matinding panganib na dumating sa kanyang pamumuno. Maraming taon ng kapayapaan ang tinamasa ng kanyang nasasakupan. Hanggang sa isang malubhang karamdaman ang dumapo sa isa sa mga pamayanan na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi malulunasan ng pangkaraniwang halamang gamot ang sakit na dumapo sa mga taong ito, Dato. Huwag kayong lumapit at baka mahawa kayo. Wika ni Babaylang Maya. Nakatayo si Banhaw at ang dalawa nitong sandig sa isang burol. Tanaw mula doon ng nayon. Nakikita ni Banhaw ang pagdurusa ng mga tao. Sa ganitong pagkakataon, Dato, wala tayong magagawa. Sadyang dumarating ang ganitong pagsubok. Wika ni Kalum. Para sa akin, hindi katanggap-tanggap ang ganitong pangyayari. Ayokong tumayo na lang dito at manood na isa-isang mamatay ang mga taong yan. Hindi sa aking pamumuno. Wika ni Banhaw. Dali-dali itong bumalik sa kanyang tahanan upang kunin ang alagang si Kilat. Saan ka pupunta, Datu? Malalim na ang gabi. Mapanganib na ang maglakbay. Wika ni Bilawan. Huwag kang mag-alala, Bilawan. Walang haharang sa puting kabalyero. Tugon ni Banhaw. Dali-dali nitong pinatakbo si Kilat. Haharangin pa sana ni Kalumang binata, ngunit napakabilis ng takbo ng kabayo. Bilawan, bakit mo naman hinayaang makalis ang Datu? Alam mo ba kung saan pupunta yun? Tanong ni Kalum. Patawad, Kalum. Hindi ko na napigilan ng Datu. Alam mo naman kapag ginusto niya, wala tayong magagawa kung hindi sumunod. Tugon ni Bilawan. Saan kaya natin hahanapin yun? Wala ba siyang sinabi kung saan pupunta? Tanong ni Kalum. Sa pagkakakilala ko sa Datu, isang tao lang ang pupuntahan niya sa ganitong kalagayan. Si Datu Amoong. Wika ni Bilawan. Hindi nga ito nagkamali dahil doon nga nagtungo si Banhaw. Mabilis lang nakarating ang binata dahil halos lumipad si Kilat. Laking gulat ng matandang Datu nang makita ang puting kabayo sa kanyang bakuran. Maging ang mga kawal ay nagsipaglapitan sa pag-aakalang kalaban ang dumating. Ibaba niyo mga sandata. Ganyan ba kayo sumalubong sa isang Datu? Wika ni Banhaw. Lumabas ng tahanan si Datu Amoong. Nakita nito ang binatang Datu. Banhaw, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Tanong ni Datu Amoong. Ipagpauman ninyo ang aking panggagambala. Ngunit isang mahalagang bagay ang pinunta ko dito. Malubhang sakit ang unti-unting pumapatay sa aking nasasakupan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Datu. Wika ni Banhaw.
tignan mo ang iyong sarili. Wala ka pa ring pinagbago. Sa kabila ng kadakilaan mo bilang pinuno, para ka pa ring paslit na umuwi sa kanyang ama para magsumbong. Halika sa loob ng balay nang mapag-usapan natin kung anong maaaring gawin. Wika ng Datu. Pinaliwanag ni Banhaw ang nangyari. Bagyang nangamba ang matandang pinuno, kaya pinatawag nito si Tandang Bituon. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo, kapunuan, at pinatawad niyo ko sa kalagitnaan ng aking pagpapahinga? Wika ni Tandang Bituon. Ipagpatawad niyo ang aking panggagambala, Babaylang Bituon. Ngunit kailangan ko ang inyong payo. Dinapuan ng malubang karamdaman ng isa sa mga pamayanang nasa ilalim ng aking pamumuno. Walang nagawa ang aking punong babaylan dahil ayon sa kanya, hindi ito pangkaraniwang sakit. Kasalukuyang naghahanap ng kasagutan ng kanyang mga alabay, ngunit ilang araw nang nakakalipas. Unti-unti nang nalalagas na parang tuyong dahon ng mga tao. Pagpapaliwanag ni Banhaw. Maaari mo bang ipaliwanag ang nangyayari sa mga tinamaan? Tanong ni Tandang Bituon. Bigla na lang silang bumabagsak. Nawawalan ng malay. Sa sandaling gumising, nagmimistulang lantang gulay ang katawan. Hindi na rin sila nakakausap. Kaya hindi maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ng mga taong yun. Tugon ni Banhaw. Kung gayon, kailangan nating puntahan ang sinasabi mong pamayanan. Mukhang hindi nga madaling matukoy ang ganyang uri ng sakit. Magpalipas ka ng gabi at bukas na bukas ay Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil narinig nito ang malakas na halinghing ni Kilat sa labas ng tahanan. Kung iniisip niyong hindi tayo makakarating ng ligtas sa banwa, ako na ho ang bahala doon. Wika ni Banhaw habang nakadungaw ito sa bintana. Pinagmamasdan niya si Kilat na nagpapaikot-ikot sa bakuran. kamangha-mangha ang nilalang na yan. Kasing puti ng ulap ang kanyang balahibo at buhok na kung titignan mo mistulang nagliliwanag kahit pa sa pinakamadilim na gabi. Sandali lang at kukunin ko ang aking tungkod. Wika ni Tandang Biton. Matapos ang pag-uusap, umalis na sila Banhaw, pati na rin si Tandang Maya. Lulan sila ni Kilat. Papasikat na ang araw nang dumating sila sa banwa. Namangha ang matandang babaylan sa malaking pagbabagong ginawa ng binatang Datu. Sadyang ang itinanda ka bilang maging pinuno. Natutuwa akong makita na dakawa mong paunlarin ng banwang ito. Wika ni Tandang Biton habang naglalakad ang mga ito papasok sa mga ahop ni Banhaw. Sa tulong na din po ng mga taong nakatira sa pok na ito, nagawa naming maisaayos ang pamumuhay ng bawat isa at mabigyan ng sapat na mapagkukunan ng makakain ng mga tao. Ngunit kung kailan naman nasa kalagitnaan na kami ng pag-usad, dumating naman ang sakuna. Wika ni Banhaw habang binubuksan ang isa sa mga kubo. Nagulat ang mga nakatira nang makita ang kanilang Datu. Pagbati sa'yo, Tandang Biton. Datu, anong ginagawa mo dito? Maaari kang mawaan ng sakit. Umalis na tayo sa lugar na to. Wika ni Kalum. Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi naman nakakahawa ang kulam. Tugon ni Tandang Biton. Lumabas ito ng tahanan. Tinignan ng iba pang naapektuhan. Ipinatawag din ni Banhaw ang kanyang punong babaylan, si Tandang Maya. Nagulat ito sa naging paliwanag ni Tandang Biton. Kulam, paanong nangyari to? At sinong mangkukulam ang gagawa nito sa napakaraming tao?
Tanong ni Tandang Maya. Sumayad na din ito sa isip ng babaylan. Ngunit hindi nito lubos akalain na maaari itong gawin ng isang mangkukulam. Ang ginamit ng mangkukulam ay tinatawag na palipad hangin. Biyasang manggagaway lang ang may ganitong uri ng kakayahan. Isa lang ang aking kilala na makakagawa ng ganito. Walang iba kung hindi ang dating asawa ni Dato Amuong, si Dian Malak. Wika ni Tandang Biton. Naalala ni Banhaw ang biglaang pagkawala nito nung panahong itinalaga siya bilang isa sa mga sandig. Kung totoo man si Diang Malak ang may gawa nito, iisa lang ang pakay niya. Yun ay ang paghihiganti. Kaya ko siyang harapin sa isang labanan. Ngunit wala akong alam sa lihim na karunungan. Tandang Biton, bilang babaylan, malaki ang tiwala ko sa iyo kaya nagsusumamo ako. Hindi para sa akin, kung hindi para sa aking nasasakupan. Wika ni Banhaw. Hindi mo na kailangang magdalawang salita sa akin. Tignan mo ang mga taong nakapaligid sa iyo, Dato. Tinitingala ka nila. Kaya hindi ito ang oras upang magpakita ka ng kahinaan. Papailang Maya, tipunin mo ang mga alabay at ituturo ko sa inyo ang pamamaraan kung paanong lulunasan ang sakit na gawa ng palipad hangin. Wika ni Tandang Biton. Buong araw na nagpulong ang mga babaylan. Kinagabihan, nang matiyak na handa na ang lahat, sinimulan ng mga ito ang isang ritual ng pag-aalay. Ano kaya ang susunod na mangyayari, Dato? Tanong ni Kalum. Aminin ko sa iyo, Kalum. Ito ang isa sa mga kinakatakutan ko. Ang humarap sa isang sagupan na hindi mo nakikita ang kalaban. Mistula tayong sumusuntok sa hangin. Wika ni Dato Banhaw. Hindi mangangahas na kumilos si Dian Malak kung wala siyang sapat na puwersa. Maaaring meron siyang kasapi na maaari niyang gamitin upang simulan ang kanyang binabalak. Wika ni Bilawan. Yon ang nais kong matuklasan, Bilawan. Manatili kayong alerto. Tugon ni Banhaw. Bakit hindi ka muna magpahinga, Dato? Buong araw ka nang walang tulog. Maya-maya niyan, ikaw pa yung magkasakit eh. Mahirap pa naman alagaan ng kagaya mong matigas ang ulo. Wika ni Kalum. Hindi ito ang panahon para magpahinga, Kalum. May kailangan tayong tapusin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalulutas ang problema. Pag-uusap ng tatlo. Matyagang nag-antay si Banhaw hanggang sa matapos ang ginagawa ng mga babaylan. Kinagabihan, habang nakikipag-usap sa kanyang mga sandig, ipinatawag ng mga babaylan si Banhaw. Dali-daling lumabas ang binata. Sinalubong naman ito ni Babaylang Maya. Nagawa na naming kalasin ng sumpang ibinigay ng isang malakas na manggagaway. Natunto na ni Tandang Bitoon ang kinaroroonan nito, kaya ihanda mong mga mandirigma. Wika ni Babaylang Maya. Salamat, Babaylang Maya. Maaari ko bang makausap si Tandang Bitoon? Wika ni Banhaw. Pumayag naman ang babaylan. Tumuloy si Banhaw sa kubo. Naupo sa harapan ng nagpapahingang matanda. Halata sa mukha nito ang matinding pagod. Patawad po, Tandang Bitoon. Hindi na kayo dapat nagpapagod sa mga ganitong uri ng gawain. Ngunit malaki ang pagpapasalamat ko. Kung hindi dahil sa iyong kakayahan, hindi malulunasan ang ating suliranin. Wika ni Banhaw. Wala kang dapat ingin ng tawad, Dato.
isa kong babaylan. Tumutulong ako sa kahit sino mang nangangailangan. Wala kang dapat alalahanin sapagkat pisikal na katawan ko lang ang napapagod. Hindi ang aking kalagat kakayahan. Ngayong ihanda mo ang iyong mga kawal. Dahil sa mga sandaling ito, marahil naghahanda na rin ng mga kalaban. Wika ni Tandang Biton. Masusunod, babaylang Biton. Maiwan ko na kayo. Magtatalaga ako na magbabantay sa inyo. Wika ni Banhaw. Dali-dali itong lumabas ng kubo. Pinuntahan ang dalawang sandig na noon ay pinupulong ang kanilang mga mandirigma. Anong susunod nating gagawin, Datu? Tanong ni Kalum. Papasugod na ang mga kalaban. Hindi ko hahayaan na makarating pa sila sa banwa. Sino ang tinutukoy mo, Datu? Malaki ang posibilidad na si Dian Malak ang may gawa nito. At may mga kasapi siyang mandirigma. Hindi basta-basta ang kakayahan ng babaeng yun. Kaya hindi natin maaaring ibuwis ang buhay ng mga mandirigma. Hindi ko rin kayo pipilitin, Kalum. Nasa inyo ang pagpapasya kung sasamahan niyo ko o hindi. Wika ni Banhaw. Kalokohan ang sinasabi mo, Datu. Nanumpa kaming maglilingkod sa'yo kahit buhay pa namin ang kapalit. Wika ni Bilawan. Kung gayon tayo na. Sabihan ng mga mandirigmang bantayan ng banwa, lalo na ang kubong kinaroroonan ng mga babaylan. Pag-uusap ng tatlo. Maya-maya ay dumating si Tandang Biton. Meron siyang dalang itim na tela. Ang putong na ito ay pagmamay-ari ni Tato Among. Ipinapabigay niya ito sa iyo. Itali mo sa wakan ng iyong kampilan. Nang sa ganon, kahit anong mangyari, hindi mo ito mabitawan. Wika ni Tandang Biton. Maraming salamat, babaylang Biton. Tugon ng binata. Akmang aalis na sana siya nang pigilan siya ng matanda. Tanggapin mo ang basbas ng isang babaylan. Patnubayan ka naman ni Magwayen at iba pang umalagad sa iyong pakikipaglaban. Wika ng matanda. Idinantay nito ang kanyang palad sa noo ng binata. Nag-usal ng mga engkantasyon. Matapos ay muli itong pumasok sa kubo. Lumakad na rin sila Banhaw, kasama ang dalawang sandig. Hindi pa man sila nakakalayo, namataan na ni Bilawan ang paparating na hukbo ng kalaban. Nakatayo ang tatlo sa pinakamataas na bahagi ng lupain, kaya tanaw ng mga ito ang nangyayari sa paanan ng kabundukan. Nagliliwanag ang kagubatan dahil sa sulong dala ng mga kalaban. Malaking bilang ng mga hindi kilalang kawal ang naglakad papunta sa kanilang nasasakupan. Kakayanin ba natin to? Napakalaki ng hukbo. Tanong ni Bilawan. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Ilang laban na din ang napagtagumpayan nating tatlo. At alam kong hindi ito ang sagupan na magbibigay ng tuldok sa ating mga kasaysayan. Tugon ni Banhaw. Nasa ilalim tayo ng patnubay ng mga umalagad, kaya magtiwala ka lang, Bilawan. Pag-uusap ng tatlo. Bumaba ang mga ito sa paanan ng kabundukan upang salubungin ang mga paparating na kaaway. Walang kalam-alam si Banhaw kung ano ang nilalang nakakarapin, ngunit nang ibabaw sa binata ang pangangailangan na mapangalagaan ang nasasakupan. Huminto ang hukbo nang makita si Banhaw na nakatayo sa gitna ng daan. Lulan ng kanyang alagang sikilat. Pumagitna ang isang matipunong lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Banhaw dahil pamilyar sa kanya ang taong iyon.
Sa wakas at nagkita tayong muli. Ang totoo, hindi ko inaasahang makakaligtas ako sa ginawa mo sa akin nung huli tayong nagkaharap. Ngunit narito ako ngayon. Bagong katawan, bagong lakas. Wika ni Datu Untal. Hindi ko alam kung paano kang nakabalik mula sa kamatayan. Ngunit hindi na mahalaga ang bagay na yon. Humanda ka dahil ibabalik kita sa hukay mo. Tugon ni Banhaw. Ibabalik sa hukay. Hindi kaya ikaw ang paglamayan ng iyong banwa, Datu Banhaw? Muling wika ng kalabang Datu. Bumunot ng kampilan si Banhaw. Lumantad sa kalaban ang totoo niyang anyo. Ngayon titignan natin kung makakalampas kayo sa bahaging ito. Wika ni Banhaw. Maya-maya pa ay naglabasan na sina Kalum at Bilawan mula naman sa gilid ng daan. Anong magagawa niyong tatlo laban sa isang pulutong ng mga mangatang? Tignan natin kung kaya niyong tapatan ng aking bagong hukbo. Tugon ni Datu Untal. Nagbigay ito ng hudyat na sumugod. Nagsigawan ang mga kawal. Dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan nila Banhaw. Pinatakbo ng binata ang alagang kabayo upang salubungin ang mga ito. Iwinasiwas ng binata ang hawak na kampilan. Ang bawat tamaan nito, humahagis palayo. Napatras naman si Datu Untal nang makita ang lakas ng binata. Bumaba sa kabayo si Banhaw. Naglakad papunta sa mga nag-aabang na kalaban. Nakasunod sa kanya ang 2 sandig. 2 kampilan ang hawak ni Bilawan sa magkabilang kamay. Samantalang si Kalum naman may hawak na sibat. Wala nang atrasan, Datu. Mamamatay kung mamamatay. Wika ni Kalum. Mali, Kalum. Walang mamamatay sa ating tatlo ngayon. Tugon ni Banhaw. Sabay-sabay na sumugod ang tatlo. Pinatumba ang napakaraming kawal. Hindi akalain ni Datu Untal na ganito ang taglay na lakas ng binata. Minsan na nitong nasaksiyan ang totoong kakayahan ni Banhaw. Ngunit hindi pa namamalas ng Datu ang bangis nito sa laban. Nagpatuloy ang laban hanggang sa tumakbo ang ilan sa mga mandirigmang kasama ng kalabang Datu. Iilan na lang sa mga ito ang naiwang nakatayo. Aminin ko, masyado kong minaliit ang iyong kakayahan, Datu. Ngunit mamamatay man ako muli sa iyong kamay. Masaya ko sapagkat nais sa katuparan kong pinag-uutos ng aking bagong Panginoon. Wika ni Datu Untal habang nakaturo sa direksyon ng banwa ni Banhaw. Nanlaki mga mata ng binata dahil nakita nito ang makapal na usok pumaibabaw mula sa lugar. Sa makatuwid, nagpagamit ka bilang pain. Hindi ba nakakahiya yun para sa isang pinunong kagaya mo? Tanong ni Banhaw. Isa lang ang layunin ng aking Panginoon. Ilagay ka sa tamang lalagyan. Masyado ka nang gumagawa ng ingay. Nabubulagan ng iyong kapangyarihan. Nakalimutan mo na ang mga taong inapakan mo para marating ang kasalukuyan mong antas. Isang aliping naging dato ng isang iglap. Ngayon sabihin mo sa akin, nasaan ang karangalan nang hinayaan mong mamatay ang isang sanggol sa kamay ng kanyang ina? Wika ni Datu Untal. Nagbalik sa isipan ni Banhaw ang nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataong iyon, nasiguro ng binata na ang Panginoong tinutukoy ni Datu Untal walang iba kung hindi si Dian Malak. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Datu. Ikaw ang nabubulagan sapagkat naniniwala ka sa maling salaysay.
Ngayon kung patuloy mong ipaglalaban ang buktot mong paniniwala, hindi ako makakapayag na magwagi ka sa tunggaling ito. Wika ni Banhaw sabay sugod sa Datu. Sunod-sunod na atake ang ginawa ng binata. Ang tanging nagawa ni Datu Untal ay sanggay nito. Samantala, balik tayo sa kasalukuyang panahon. Lolo Ramon, parang pamilyar sa akin yung bahaging yan ng kwento ah. Hindi ba nakarating yung makasaysayang pagharang ng 3 mandirigma sa pulutong ng mga pintados? Wika ni Rodney. Oo, tama ka. Ang mali lang sa paglagay nila sa kasaysayan, hindi nila inilagay ang totoong mga karakter. Tugon ni Lolo Ramon. Siguro may iniingatan silang sekreto o katotohanan na ayaw nilang ipaalam sa karamihan. Wika ni Rodney. Ang mabuti pa, ikaw na lang mismo ang tumuklas, apo. Sige na, may gagawin pa ako sa labas. Wika ni Lolo Ramon. Muling binalikan ni Rodney ang ilang naunang pahina ng mga binabasa. Sinubukang iambing ang mga ito sa makabagong aklat ng kasaysayan. Kaso nga lang sadyang hindi makita ng binata ang mga hawak na tala ng Lolo Ramon. Balik tayo sa kwento. Kasalukuyang naglalaban ang 2 datu. Makikita kung sino ang nakakalamang. Hindi na nito binigyan ng pagkakataon ni Banhaw na makabawi. Isang malakas na bigwas ang binigay nito gamit ang likod ng hawak na kampilan. Napatras ng ilang hakbang ang matandang datu. May kalakihan din ang katawan nito, kaya medyo nahirapan din si Banhaw. Kung sa palagay mo mananalo ka sa oras na mapatay mo ko, nagkakamali ka. Dahil hindi naman ako ang totoong kalaban dito, Banhaw. Pagmasdan mong maigi ang iniingatan mong ahop. Unti-unti nang nilalamon ng apoy. Ano ang uunahin mo? Ang talunin ako o iligtas ang nasasakupan mo? Wika ni Datu Untal. Lalong nakaramdam ng galit ang binata. Sa pagkakataong iyon, hindi na nito napigilan ang sarili. Buong lakas na tinaga si Datu Untal. Nagawa mang sanggain ng matandang datu ang pag-atake. Tumagos pa din ito dahil naputol ang kampila na pinansalag. Bumaon sa kanang balikat ng datu ang talim ng kampila ni Banhaw. Napalo dito sa harapan. Hindi na kita hahayaang mabuhay pa! Wika ni Banhaw. Pinihit nito ang kampilan. Nilaslas ang leeg ng datu. Humiwalay ang ulo nito sa katawan. Gamit ang kampilan, sinungkit nito ang ulo ni Datu Untal. Hinagis papalayo sa lugar. Nakita ito ng mga tauhan ng datu. Nang mapagtanto na wala na ang kanilang pinuno, nagsipagpulasan ang mga ito. Hahayaan na lang ba natin silang makatakas, Banhaw? Tanong ni Kaluma. Wala na silang magagawa pa. Wala na ring silbi kung hahabulin pa natin sila. Kailangan nating tulungan ng mga tao sa banwa. Tugon ni Banhaw. Sumakay ito kay Kilat. Dali-daling tinungo ang banwa. Nagkakagulo na ang mga tao. Ang ilan sa mga ito ay nakahandusay na sa lupa. Halos gumuho ang mundo ni Banhaw nang marinig ang iyakan ng mga bata at kababaihan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nakita nito ang imahe ng isang babaeng naglalakad. Sa likod nito, isang figura ng lalaki na may hawak na kampilan. Mabaging lalahon. Buhay nga si Dian Malak. Sino naman yung lalaking nakatayo sa likuran niya? Tanong ni Kaluma. Wala kong pakialam kahit sino ang makaharap ko ngayon. Sinira nila ang banwang binuo natin. Pagbabayaran nila ito ng mahal. Wika ni Banhaw.
Ramdam ni Kalum ang matinding galit. Ngunit wala rin siyang magagawa dahil nauunawaan ng mandirigma ang nararamdaman ng binatang Datu. Alam ko ang nararamdaman mo, Datu. Nasa likod mo lang kami. Kahit ano pang labang pagdaanan mo, ikaw pa rin ang aming Datu. Tugon ni Kalum. Kaya ko nang harapin ang isang to. Kaya pakiusap, Kalum. Unahin niyo ang kaligtasan ng ating mga kasamahan. Wika ni Banhaw. Sinunod ni Kalum ang utos nito. Hinawakan ng binata ang kampilan. Muling nagpakita ang totoong anyo. Narinig nitong tumawa ng malakas ang lalaking nakatayo sa likod ni Dian Malak. Isang mandirigmang putian. Mukhang magiging masaya ang laban na to. Nanlaki ang mga mata ni Banhaw nang masilayan ang wangis ng kalaban. Kamukhang kamukha niya ang lalaking iyon. Hindi na alintana ng binata kung ano pa ang mangyayari. Ang tanging nasa isip ng mga sandaling iyon, pagbayari ng mga taong sumira ng kapayapaan ng kanilang banwa. Tignan natin kung sino sa inyong mag-ama ang mananalo. Dagoob, ipakita mo ang iyong katapatan. Wika ni Dian Malak. Hindi mo kailangang magdalawang salita. Masusunod, Dian. Matapos magsalita ni Dagob, kagad siyang kumilos sakay ng itim na kabayo. Pinuntahan niya si Banhaw. Bawat pagkilos ng mandirigma, nagdudulot ng malakas na dagongdong. Dahilan para mapalingon ang ilan sa mga natitirang mandirigma ni Banhaw. Maging sinahaba, napalabas sa kanyang pagtatago nang maramdaman ang pamilyar na presensya. Banhaw, ang taong yan, walang iba kung hindi si Dagoob. Ang tunay mong ama, hindi dapat kayo maglaban. Wika ni Naba. Kaso nga lang walang naririnig ang binata. Nakatuon ang pansin nito sa paparating na kalaban. Hindi ko alam kung saan ka nang galing. Maraming taon na ang nakakalipas nang maubos ang aking angkan. Ako na lang ang nalalabing putian. Pinatay ng mga tangang aking anak. Mga mandarambong na nakatira sa banwang ito. Wika ni Dagob. Bagyang natigilan si Banhaw. Napagtanto ng binata na nilaso ni Dian Malak ang isipan ng mandirigma. Malinaw na hindi tayo nagkakaunawaan. Nakinig ka sa sulsol ng isang manlilinglang. Gumising ka. Hindi ka ang tipo ng mandirigma na susunod sa utos ng isang manggagaway. Wika ni Banhaw. Hindi ako nagpapalinlang sa isang manggagaway. Ang ginagawa ko ay pagtanaw ng utang na loob sa taong nagligtas ng aking buhay at nagbalik ako para ipagiganti ang aking anak. Wika ni Dagob. Hindi mo alam ang buong katotohanan. At mukhang hindi ito ang tamang pagkakataon para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Muling wika ni Banhaw. Wala akong panahon na makinig sa iyo. Kung makikipag-usap ka, gamitin mo ang hawak mong sandata. Wika ni Dagob. Sabay hampas ng hawak nitong kampilan. Nagawa naman itong sanggain ni Banhaw. Ngunit napatras din siya ng ilang hakbang dahil sa lakas ng pagkakatama sa kanya. Gumante ng pag-atake ang binata. Mabilis itong naiwasan ni Dagob. Sunod-sunod na atake ang binitawan ng dalawang magkatunggali at halos mawasak na ang bawat madaanan. Sa bawat wasiwas si Dagoob ng kanyang kampilan, napapalong ang apoy sa mga kubo. Hindi naman nagpapatalo ang binata. Bawat pag-atake nito, nag-iiwan ng malaking marka sa katawan ng kalaban. Walang nagawa ang mga tao, kundi panoorin ang labanan sa pagitan ng dalawang pinili.
Ito ang kinakatakutan kong mangyari. Ang paghaharap ng dalawang pinili. Wika ni Tandang Maya. Hindi ko ito nakita sa aking mga pangitain. Ngunit nangyayari mismo sa aking harapan. Tugon ni Tandang Bituon. Hindi lahat ng magaganap ay maaaring ibigay sa atin ng mga pangitain. Kung minsan ay basta na lang nangyayari nang hindi inaasahan. Magtiwala tayo sa mga bathala dahil sila ang higit na nakakaalam ng lahat. Wika ni Tandang Maya. Patuloy na nagbabanggaan ang dalawang malakas na mandirigma. Ngunit napapansin ni Kalum na tila nawala na ang galit sa mukha ni Banhaw. Naaaliw ito sa kanyang ginagawa. Hindi magtatagal. Kapwa matatauan ng dalawang yan. Magbabayad ang totoong may pakana ng lahat. Wika ni Kalum. Walang kaalam-alamang diyan na nasa gitna na ito ng ginawang patibong ni Bituon. Tugon ni Tandang Maya. Patibong Tandang Maya? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Kalum. Matagal kang naglingkod bilang kawal ni Amoog. Hindi mo pa nalalaman ang totoong kakayahan ng iyong punong babaylan. Tanong ni Tandang Maya. Ang totoo, Tandang Maya, bihira akong nakakasalamuha si Tandang Bituon. Kaya wala akong masyadong alam tungkol sa kanya eh. Maliban na lang sa pagiging tuso nito. Wika ni Kalum. Yan mismo ang ibig kong sabihin, Pinata. Pagbasdan mo ang kapaligiran. Sa palagay mo, anong ginagawa ng mga taong yan? Nanlaki ang mga mata ni Kalum nang mapansing hindi nagtatakbuhan ang mga tao. Salip ay nagdarasal ang mga ito sa pangunguna ni Tandang Bituon. Hindi sila mga mamamayan ng banwang ito. Saan nang galing ang mga taong yan? Tanong ni Kalum. Hindi tao, Binata, kundi mga busawat umalagadang yung nakikita. Isa sa mga kakayahan ni Tandang Bituon ang tumawag ng mga napayapa upang humingi ng tulong. Bagay na hindi alam ni Dian Malak. Hindi makapaniwala si Kalum na may itinatagong malakas na kapangyarihan ang kanilang punong babaylan. Naaaliw sa panonood si Dian Malak, kaya hindi niya namalayang naikulong na pala siya ng mga babaylan sa isang panikalang kailanman hinding-hindi niya makakalas. Nagulat na lang ito nang biglang manigas ang kanyang katawan. Pilit itong kumakawala. Ngunit sadyang matibay ang kung anumang nakabigkis sa magkabila nitong braso at mga binti. Masyado kang nagpakampante, Dian. Hindi mo man lang napuna ang aking presensya. Malakas ka, pero may kulang sa lakas na yon. Utak, Dian. Yan ang kulang sa'yo. Wika ni Tandang Bituon. Walang yaka, matanda ka. Minamaliit mo ba ako? Hindi mo alam ang kaya kong gawin sa'yo. Isa ka lamang babaylan. Tugon ng Dian. Oo, isa lang akong babaylan. Ngunit ang babaylang ito ang siyang tatapos sa kabuktutan mo. Itinaas ni Tandang Bituon ang kanyang tungkod. Unti-unting nilamon ng lupa si Dian Malak. Napapasigaw ito sa sobrang galit. Kaso nga lang wala na siyang magagawa. Lalo pat tuluyan na itong kinain ng lupa. Bigla namang napahinto si Daguob sa pakikipaglaban. Itinulak ito ni Banhaw. Tinutukan ng kampilan sa liig. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka uminto? Huwag mo sabihing sumusuko ka na. Tanong ni Banhaw. Binitawan ni Daguob ang kanyang kampilan. Sinapo ang ulo na tila nagtataka kung ano ang nangyayari. Anong ginagawa ko sa lugar na ito? At bakit ako nakikipaglaban?
Nagulat si Banhaw sa naging tanong ni Dagob. Anong ibig mong sabihin? Kanina lang, gustong gusto mo kong patayin. Wika ni Banhaw. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Sinong... Hindi na naituloy ni Dagob ang katanungan dahil nang mag-angat ito ng tingin. Nakita ng mandirigma ang wangis ng kanyang karap. Ano? Bakit ka nakatulala? Tanong ni Banhaw. Sino ka? At bakit magkawangis tayo? Hindi to maaari. Matagal na panahon na ang nakalipas. Simula nang malipol ang aking mga kalay. Tugon ni Dagob. Maniwala ko o hindi. Narito ako sa iyong harapan. Isang mandirigmang putian. Ngayon sabihin mo kung ano ang nangyari sa iyo. Bakit ka biglang tumigil sa pakikipaglaban? Muling tanong ni Banhaw. Hindi ko alam. Tila nawalan ako ng dahilang labanan ka. Bakit nga ba ako nakikipaglaban sa iyo? Wika ni Dagob. Ibinaba ni Banhaw ang kanyang sandata. Napagtanto na natatauhan na si Dagob. Maya-maya ay lumapit sa dalawa si Tandang Naba. Dagob, malabang hindi mo na ako nakikilala. Ako ito, ang dati mong kaibigan, si Naba. Ikaw si Naba. Paano ko makakalimutan na nag-iisa kong kaibigan? Napangiti si Tandang Naba nang marinig ang sinabi ni Dagob. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Hindi namatay ang iyong anak. Iniwan siya sa amin ng iyong asawa. Maniwala ka o hindi, siya ang binatang kaharap mo ngayon. 20 taon na ang nakakaraan nang mangyari ang kalunos-lunos na sakuna. Sa ganong katagal na panahon, hindi na ako umasang babalik ka pa. Wika ni Tandang Naba. Habang si Dagob nakatitig lang sa binatang nakatayo sa kanyang harapan. Ang binatang ito, siya ang anak ko. Tanong ni Dagob habang nakaturo kay Banhaw. Oo, Dagob. Walang iba. Banhaw, siya ang tunay mong ama. Wika ni Naba. Alam ko, Butay. Matagal niyo na siyang ipinakilala sa akin. Simula pa bata ako. Wika ni Banhaw. Tuluyang binitawan ni Dagob ang kanyang sandata. Naglakad papalapit sa binata. Kakaiba talaga maglaro si Bathala. Hindi ko akalaing ibabalik niya ako sa buhay na ito para masilayan ang nag-iisa kong anak. Wika ni Dagob habang hawak-hawak sa magkabilang braso ang binata. Hindi may paliwanag ni Banhaw ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Nakatitig lang ito kay Dagob na tila ba pilit na inaalala ang itsura ng ama. Wala kang natatandaan dahil hindi ka pa ipinapanganak ng iyong ina nang mapadpad siya sa aming tahanan. Hindi mo na nakita ang wangis ng totoo mong magulang dahil maaga siyang kinuha ng mga batala. Wika ni Naba. Alam ko yun, pero ramdam ko sa taong ito na tila magkaugnay ang aming buhay. Tugon ni Banhaw. Lukso ng dugo ang tawag sa pakiramdam na yan. Ngunit hindi ito ang panahon para magpakiramdaman kayo. Tignan nyo ang gawing karagatan. May mga paparating na mga tag. Paglingon ni Banhaw, nakita nito ang pamilyar na sagisag na nakatatak sa layag ng mga paparating na karakoa. Yan ang bangka ng Sultan. Siguradong matutuwa siya sa oras na malaman niyang buhay ka ba. Wika ni Banhaw. Sinalubong nila ang pangkat ng Sultan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang dalawang mandirigmang putian.
Nakarating sa akin ng iyong kalatas, Datu Banaw. Kaya ako na parito. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Tanong ng sultan. Salamat sa iyong pagpunta, Kapunuan. Nagawa na naming talunin ang mga kalaban. Ngunit matutuwa ka sa ibabalita ko sa iyo. Nakikita mo ba ang lalaki nakatayo sa dalampasigan? Wika ni Banhaw. Oo, nakikilala ko siya. Si Dagob, paano siyang nabuhay? Hindi ba ang sabi niyo ay matagal na siyang patay? Tanong ng sultan. Yun din ang akala namin pero nagkamali kami. Halika, bakit hindi mo siya lapitan? Marahang naglakad ang sultan papunta sa kinakatayuan ni Dagob. Tila nakita ko na ang iyong muka. Hindi ko lang maalala kung saan. Wika ni Dagob. Maaring ang tinutukoy mo ang aking ama. Ako si Abdullah, ang anak ng sultan ng lupain ng Malay. Napangiti si Dagob. Ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng sultan. Natatandaan kita. Ikaw yung paslit na kalong-kalong ng sultan. Wika ni Dagob. Pinagmamasdan ni Ilang-Ilang ang lahat ng kaganapan. Itinatala ito sa mga kalatas. Hindi akalain ng lahat na ang malaking digmaan mauuwi sa masayang pagkikita. Itala mo ang lahat ng nangyayari dito ngayon dahil magiging mahalagang bahagi ito ng kasaysayan sa hinaharap. Wika ni Tandang Maya. Huwag po kayo mag-alala dahil wala po akong pinapalampas na pangyayari. Nakatala ang lahat ng mga ito. Sisikapin kong itago sa isang sisidlan at buong pusong iingatan para sa salin lahi. Wika ni Ilang-Ilang. Muling ibinangon ni Banhaw ang kanyang banwa. Sa tulong ni Sultan Abdullah, lahat ng ito ay nakatala sa tulong ni Ilang-Ilang. Balik tayo sa kasalukuyang tagpo. Ano, Rodney? Nabasa mo ba ang lahat ng nais mong malaman? Tanong ng matanda. Opo, hindi ko nga akalaing nakatala dito ang totoong kaganapan ng kasaysayan eh. Wika ni Rodney. Marami pang kaganapan ang hindi natutuklasan. At ang yungib na ito, ang tanging susi para maunawaan natin ang lahat. May sasabihin ako sa iyo, Rodney. Kasalukuyang nanganganib ang lugar na ito sa kamay ng mga sakim na individual. Wika ni Tatay Ramon. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Rodney. Kaya ako'y tinago sa lahat ang pananaliksik na ito dahil sa oras na malaman ng mga taong tinutukoy ko ang lokasyon, siguradog. Hindi na naituloy ni Tatay Ramon ang sasabihin. Nakarinig ito ng putukan sa labas ng tolda. Ano pong nangyayari, Lolo? Ano po yun? Umalis ka na dito. Dalhin mo ang kaun na ito. Mas mahalaga ito kaysa sa mga kasulatang binasa mo. Ang laman ng kaun na yan ang siyang magiging patunay ng mga kaganapan. Wika ni Tatay Ramon. Hindi ho, Lolo. Kailangan nating umalis dito. Tugon ni Rodney. Maiiwan ako, Rodney. Kailangan ko silang pigilan nang sa ganon ay ligtas kang makalayo dito. Muling wika ni Tatay Ramon. Sino po ba kasi yung mga taong yan? Bakit nila tayo sinasalakay? Mula sila sa pamahalaan. Kaya umalis ka na. Bilisan mo na, Rodney! Pag-uusap ng dalawa. Dali-dali nang tumakbo si Rodney palayo sa lugar. Hindi sinasadyang natalisod sa bato. Nabitawan ang daladalang kahon. Tumambad sa binata ang talim ng kampilan. Dahan-dahan niya itong dinampot.
Akmang ibabalik na sana sa kahon nang bigla siyang makaramdam ng kung ano. Tila nagbalik sa binata ang lahat ng tagpo na nabasa niya sa mga kalatas. Dito napatunay ni Rodney ang sinasabi ni Lolo Ramon. Nakapaloob sa talim ng kampilan ang lahat ng kaganapan sa buhay ni Banhaw. Balikan natin ang nakaraan. Tandang Maya, nais kong patuloy na mabuhay ang lahat ng kaganapan sa buhay kong ito. Mabubura ng panahon ng mga papel, kaya nais kong maitago ito sa ligtas na lugar. Wika ni Banhaw. Nang mga sandaling ito ay isa na siyang raha sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Abdullah. Maaari ko bang hiramin ang iyong kampilan, Raha? Tanong ni Tandang Maya. Ano naman ang gagawin mo sa kampilan ko? Wika ni Banhaw. Ang kampilang yan, biyaya mula sa mga bathala at gamit ang aking kakayahan sa paglilimbag. Hayaan mong iukit ko ang kasaysayang ito sa talim ng kampilan. Nang sa ganon, kung sino man mula sa iyong saling lahi ang humawak nito, makikita ang iyong paghihirap. Makikita kung paano mong itinayo ang kabias ng ito. Ibinigay ng binata ang kampilan kay Tandang Maya. Ilang araw lang ay naibalik ito sa kanya. Nakasulat na sa talim ng sandata ang lahat ng kaganapan. Bakit niyo ho napili ang kampilang ito? Tanong ni Banhaw. Ang kampilan ay isang makapangyarihang sandata. Sagisag ng kadakilaan ng isang pinuno, ginagamit upang ipagtanggol ang mga inaapi. Kalintulad din ito ang kaalaman. Lamang sa labanan ng isipan ang taong nakakaalam ng totoong kasaysayan. Pagpapaliwanag ni Tandang Maya. Simula ng araw na yun, itinabi ni Banhaw ang kampilan. Kailanman hindi niya na ito ginamit pa sa labanan. Sa pagdaan ng panahon, nagkasundo si Ilang-Ilang at Banhaw na mamuhay. Nagkaroon ng isang supling na lalaki. Tinuruan ng lahat ng nalalaman ang paslit hanggang sa tumungtong ito sa tamang gulang. Ilang taon nang lumipas, dumating ang mga dayuhang mananakop mula sa Ilaga. Tuluyang nalupig ng mga kanyon at sandatang pumuputok ang kanilang mga pana at sibat. Wala nang magagawa ang aking lakas sa labang ito. Ilang-Ilang, itakas mo ang ating anak kasama ng lahat ng mga tala ng pangyayari. Panatiliin mo itong ligtas. Wika ni Banhaw. Hindi, Raha. Sumama ka sa amin ng anak ko. Magkasama nating pangangalagaan ang kayamanang ito. Wika ni Ilang-Ilang. Huli na ang lahat para sa akin, Ilang-Ilang. Dito na ako mamamatay. Ngunit hindi ko hahayaan na malagutan ako ng hininga nang hindi nakakapatay ng mga kaaway. Sumakwel, itakas mo ang iyong ina. Wika ni Banhaw. Dali-dali namang sumunod ang binata. Tayo na po, ina. Umalis na tayo dito pakiusap. Sundin na lang natin ang sinabi ni Ama. Wika ni Sumakwel. Lumayo ka sa lugar na ito, Sumakwel. Tahakin mo ang landas patungo sa silangan. Gamitin niyo ang karakowang iniwan ko sa kabilang bahagi ng pulong ito. Hayaan niyong dalhin kayo ng hangin sa ligtas na lugar. Sinunod ni Sumakwel ang utos ng kanyang ama. Hanggang sa mapadpad ang mga ito sa kapuluang nasa silangan ng bansa. Doon tinanggap sila ng mga naninirahan. Kalaunan ay nakapagtatag ng sariling pamayanan. Tinawag nitong Balangay. Sa paglipas ng panahon, humupa ang digmaan dulot ng mga mananakop. Napagtagumpayan ng isang datong mangatang ang laban
kontra sa mananakop na Portuges sa kapuluan ng Mactan. Dito dumaong si Sumakwel. Nakilala ang dato ng pulo. Tinanggap sila ng buong puso at doon ibinahagi ng binata ang kasaysayan ng kanyang ama. Ilang taon din ang lumipas. Namayapa si Ilang-Ilang. Tanging si Sumakwel ang naiwan. Hindi nagtagal ay muling sumiklab ang digmaan dahil sa pang-aapi ng mga dayuhan. Sa pagkakataong iyon, wala nang pagpipilian si Sumakwel kung hindi lumaban. Itinago nito sa isang yungib ang mga tala ng kasaysayan ng kanyang ama. Sa kasamaang palad nasawi ang binatang Raha. Ngunit nagawa nitong ilagay sa ligtas na lugar ang mga tala. Si Sumakwel ang kahuli-hulihang henerasyon mula kay Banhaw na nag-ingat ng mga bagay na may tuturing na kayamanan ng kanyang mga magulang. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Napagtanto ni Rodney ang dahilan ng pagtugis sa kanila ng ilang organisasyon. Ito ay sa takot na maibunyag sa lahat ang totoong kaganapan sa kasaysayan. Nagawang makatakas ni Rodney sa sakuna, pero hindi naman sinuwerte si Tatay Ramon. Nagpa siya ang binata na itago na lang ang kahon sa lugar na kung saan walang makakatuklas. Nagtagumpay naman ang binata. Walang sino man ang nakatuklas nito. Lumipas ang mahabang panahon na natiling lihim ang mga pangyayari. Huminto na din ang mga taong tumutugis sa kanila sa pag-aakalang nawala na ang mga tala ng kasaysayan kasama si Tatay Ramon. Ibinaling ng mga ito ang kanilang atensyon sa paghahanap ng ibang bagay na may kinalaman sa kasaysayan. Lingid sa kalaman ng mga ito, na patuloy pang nabubuhay ang mga tala sa pangalaga ng pamilya ni Rodney. Pinagpasapasahan ito ng mga henerasyon mula sa kanya, hanggang sa tila unti-unti nang nawala ang kahalagahan. Nagmistula na lamang itong piraso ng kalawanging bakal. Sa kasalukuyang panahon, nakalagak ang kampila ni Banhaw sa isang museo sa Negros Oriental. Ang buong akala ng mga tao, kapirasong katibayan lang ito mula sa kasaysayan. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito ang totoong kahalagahan ng kapirasong bakal na iyon. May ilan mula sa angkan ni Rodel ang nakakaalam ng katotohanan, ngunit mas pinili ng mga ito na itago na lang sa publiko ang kanilang nalalaman. Wala nang narinig na kwento tungkol sa kampilan. Bagaman naging paksa ito ng mga usap-usapan sa mga sikat na paaralan, lalo na sa mga universidad. Laman ng mga debate tungkol sa kasaysayan ng mga kapirasong bakal dahil walang kahit sino man ang nakakaalam kung sino ang may-ari nito at kung ano ang mga nakasulat. Wala ring nakakaalam ng totoong anyo dahil walang sino man ang nakakita. Maging si Rodney ay hindi nasilayan ang totoong anyo ng kampilan. Tanging sa isipan lang nito na ilalarawan at batay sa mga imaheng nakikita niya sa mga aklat. Para sa mga taong nakakaalam ng totoong kaganapan, mas mabuti nang itago ito kaysa ilantad dahil maaari itong pagmula ng malaking komosyon. At ang kwentong ito ay bahagi pa lang ng mas malaking kaganapan nung panahon ni Banhaw. Marami pang nakatagong misteryo ang kasaysayan ng bansa na hindi pa naibubunyag. Ito ang pilit na tinutuklas ng ilan sa ating mga kababayan, ngunit pawang kabiguan lang din ang napapala. Hindi man naging malinaw ang kwento ng buhay ni Datu Banhaw, nag-iwan ito ng malaking marka sa isipan ng mga mananaliksik. May ilan pang nagsasabi, may nabubuhay pang mga tao mula sa angkan ng putian. Kaso nga lang walang sapat na pruweba upang mapatunayan ang mga ito. Dahil maging ang mga taong tinutukoy nila, hindi alam ang tungkol sa totoong pinanggalingan. Ang bawat pahina ng ating kasaysayan may mahalagang papel na ginagampanan sa ating mayamang kultura.
Hindi man ito lubos na uunawaan ng karamihan, sapat nang malaman nila na minsan ay naging kanlungan tayo ng isang sibilisasyon na naging pundasyon ng ating pagkatao bilang Pilipino. Nawain na ibigan nyo ang kwentong ito at sana'y nakapulutan nyo ng aral ang kwento. Laging isa puso ang mayamang kasaysayan dahil kahit saan man tayo magpunta, mananatili sa isipan ng ibang lahi na minsang tiningala ang ating lahi bilang isa sa pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamayamang angkan sa Asya. Sumainyo ang isa sa mga alamat na naging pundasyon ng ating pagkatao, ang kwento ni Datu Banhaw, ang Puting Kabalyero. Sobrang solid ng kwento natin mga kabayan, ano? Kung sakaling gusto nyo pa ng maraming kwento patungkol sa ating kasaysayan, comment lang kayo mga kabayan. Sisikapin nating magsaliksik upang makapagbigay ng tunay na kwento. Paalam.